Hallelujah. Patuloy po tayong dumulog sa ating Panginoon. Patuloy natin siyang purihin, sambahin. O Lord, we praise you, O God. In the midst of difficulties, problems, mga trials na hinarap namin as a nation, even as a family, Lord, nariyan po ang problema namin sa corruption in the government. Naroon po ang aming problema, Panginoon Diyos, territorial dispute against China, economic crisis, difficulties sa aming mga health, difficulties, Lord, sa aming economy. May mga food shortage, Panginoon, dala ng ASF, O God. But in the midst of this, Lord, we as a church, we believe, O God, that our God is a great God. It doesn't change the fact. We believe, Lord, deep in our hearts, that you've never changed. Your love endures forever. You are the God of love, the God of compassion, ang Diyos na nagpapahalaga, Diyos na walang ibang Diyos na nagbigay sa amin ng importansya, nagpahalaga sa amin, nag-care sa amin, and other than our Lord, our Jesus Christ. Because you gave your life to us. You died on the cross. You suffer, O God, because of our sins. And yet, Lord, ang lahat na ito ay, you endured everything, Lord, para sa ikakabuti naming lahat, Panginoon. Para kami na walang buhay, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kami na alipin ng kasalanan, makalaya, upang makamtan namin ang matuwid na pamumuhay. Ang aming dati magulong buhay, magkaroon ng kapayapaan. Isang buhay na punong-puno ng puot at galit, magkaroon ng pagmamahal mula sa Diyos. Kaya, O God, sa oras na ito, napakabuti mo sa amin, Panginoon. Hindi ang aming problema, hindi ang aming sitwasyon na magiging hadlang upang kami hindi makapagpurit, makapagpasalamat sa iyo. Sapagkat ang lahat na ito, we believe, O God, lilipas, matatapos, mawawakasan ang problema ito. But our God still lives forever and ever. Kaya, Panginoon Diyos, salamat. At this moment, O God, help us to fully trust in you, O Lord. Patuloy kang magtiwala. Help us to persevere, to endure, O God. I pray that the Christ-likeness na ma-develop sa heart namin as a believers, O God, this is the time na kami, Panginoon, ay ma-mold ang aming character into the likeness of your Son, Jesus Christ. Lahat ng mga infirmities, Lord, lahat ng mga that is bagay sa puso namin that is not pleasing to you, Lord, we pray, Lord, purify our hearts. We believe, Lord, that these difficulties, Lord, ginagamit mo, Panginoon, upang kami po ay ma-mold into your likeness, O God. O Lord Jesus, salamat, Panginoon, for this opportunity once again to entrust to you our nation, our families, our loved ones, and remembering, O Lord God, those people, O Lord, na affected na mga sakit na ito. May your healing touch, healing power, O God, manifest upon their lives, O Lord. But for us right now, Lord, allow us to focus on your word. Allow us, O Lord God, to enable us, Lord God, to hear your voice, O God, through your word. We open our hearts to you. Please cleanse our hearts with the blood of the Lamb. As we meditate upon your word, Lord, we pray that the divine message of God, the divine word, ay matanggap po namin, Panginoon. This is our prayer in Jesus' name. Amen. A blessed Sunday to everyone. Just say hi and hello. Kaway-kaway lang po tayo. I request everyone to open your Bible. The Gospel of John 21, verses 15 hanggang 23. Malinaw po ba sa likod ang boses? Naiintindihan po ba? Okay. Basahin po natin. Ito po yung last account ni John. When they had finished eating,
Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me more than this?" "Yes, Lord," he said. "You know that I love you." Jesus said, "Feed my lambs." Again, Jesus said, "Simon, son of John, do you love me?" He answered, "Yes, Lord. You know that I love you." Jesus said, "Take care of my sheep." The third time he said to him, "Simon, son of John, do you love me?" Peter was hurt because Jesus asked him the third time, "Do you love me?" He said, "Lord, you know all things. You know that I love you." Jesus said, "Feed my sheep. Very truly I tell you, when you were younger, you dressed yourself and went where you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands and someone else will dress you and lead you where you do not want to go." Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter glorified God. Then he said to him, "Follow me." Peter turned and saw the disciples whom Jesus loved was following them. This was the one who had leaned back against Jesus at the supper and said, "Lord, who is going to betray you?" When Peter saw him, he asked, "Lord, what about him?" Jesus answered, "If I want to remain alive until I return, what is that to you? You must follow me." Because of this, the rumor spread among the believers that these disciples will not die. But Jesus did not say that he would not die. But he only said, "If I want him to remain alive until I return, what is that to you?" So, ang ating pong focus ngayon, tatlong bagay, tinatanong si Pedro. "Peter, do you love me?" After the breakfast fellowship na ito. Diba? Sa preceding verses, nakita natin. And nag-heart to heart yung dalawa. Straight from the heart. "Peter, do you love me?" And alam natin, 3 times sinasagot ng Panginoon, "Yes, Lord, I love you." So, alam niyo po mga kapatid, kahit saan mga bayan-bayan, mapunta ka ng Legazpi, I love Legazpi. Pumunta ka ng Naga, I love Naga. Pumunta ka ng kung saan saang mga syudad, puro nakalagay doon, I love Lawag, I love Vegan. Do you love God? Yes, I love God. Di ba? Mahal niyo po ba ang Diyos? At maraming tao, pag sinabi natin tinanong kung mahal nila ang Diyos, walang pag-alinlangan na madaling sabihin na, "Yes, I love God." Pero isipin natin yung sinasabi ng taong, "I love God." Kasi kung mahal ng tao ang Diyos, wala nang korupsyon. Because corruption is a sin. Corruption ay pagkuha ng hindi sa atin. Di po ba? If the people really, or the Bicolanos or the Filipino love God, walang immorality. Because it is written in the Bible, "Thou shalt not covet your neighbor's wife." Because I love God. Di sana wala pong criminality. Wala sana manakawan. Wala sana mga hiwalayan. Di ba? And yet these people say that I love God. And truly, do we really love God? Gusto natin makita yung bunga ng pagmamahal na yun sa Diyos. And dito kay Peter, bakit ang Lord di na-satisfied? Sinagot naman siya ng Panginoon, di ba? Makulit ba ang Lord? Nang sabihin ni Jesus, "Peter, do you love me?" Ang sabi ni Peter, "Yes, Lord, I love you." The same question, "Peter, do you love me?" Bakit tila baga hindi mas-satisfied ang Panginoon sa isang sagot? The same question, the same answer. Mayroon bang hinahanap ang Diyos? And this is the message, or the title of this message, "The Kind of Love God is Looking At." Kasi 3 times 3 beses, tinatanong ni Jesus si Pedro, "Mahal mo ba ako talaga, Pedro?" So, again, the question is, church, as a church, sincerely, answer this question, do you love God? Wala na tuloy maka-amen. Do you love God?
And the question is, how do we demonstrate? How do you demonstrate your love for God? Paano nyo pinapakita ang pagmamahal sa Diyos? Ang Diyos nagpakita when God said, "For God so loved the world." Anong kasunod doon? Hindi lang siya isang salita. But may action, but He gave His one and only Son. That's love. Love with action. Not just by words, but by actions. Ayun ang problema siguro. Doon pa lang sa dalawang kategoryang yon. A lot of Filipino siguro, nominal Christian, easy to say, I love God by words, but by action, doon po nagkakatalo. Si Paul, nakita niyo yun, di ba? In Romans 5:8, that while we were yet sinners, you see that kind of love for all mankind as a sinners. While we were yet sinners, Christ died for us. God demonstrated His own love for us. That while we were yet sinners, Christ died for us. Now, tingnan natin dito, saliksikin natin ito, yung pag-ibig ba na sinasabi ng Panginoon dito po kay Peter. Okay, so balikan natin sandali po ito. Sa verse 15, when they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me more than this?" More than this. Ano kaya yung more than this na ito? More than your friends, more than your net, more than your boat or bangka, more than your career as a fisherman? Peter, do you love me more than this? So, ang question hindi lang siguro kay Pedro. Try to put your name, like for example, Paeng, do you love me more than this? Ilagay natin ang iyong pangalan. Huwag na si Pedro. The same question. Ang tanong ng Panginoon, mahal niyo ba ako? Nang higit pa sa mga ito. What is that compete my love for Jesus? Ano ba yung mga karibal natin talaga sa pagmamahal? I love God, yes. I love Jesus. Pero sa totoo lang, ano ba yung mga kaagaw natin sa pagmamahal kay Jesus? Ano ba yung mga nagiging karibal natin? Ano ba yung mga nagkukumpit natin na mayroon tayong pwede maging porsyentuhan na lang tayo sa Diyos? Pero kung maluwag siguro, Lord, mayroon mga 80% ka. Pero pagka full load ako, baka 10% na lang ang Lord, di ba? Ano yung mga bagay that could possibly slowly distract and deviates me from loving Jesus? Ano yung mga posible na mag-distract? Unti-unti, slowly, dahan-dahan, na tayo po ay mag-deviate, ma-distract, ma-out of focus sa sinasabi nating, I love God. Alam niyo po, pagka sinasabi kasi nating I love God, siya ang number one, di ba? And that's why the first principle is this. What kind of love ang hinahanap ng Panginoon? Love that is supreme. He's number one. He's above all. Naalala ko asawa ko. Di ko inaasahan, tatanong sa akin yung asawa ko. Magpapakasal pa lang kami. Sabi niya, what if may anak na tayo? Sinong una mong hahalikan? Yung anak natin o ako? Parehas lang naman, di ba? Di ko inaasahan, tatanong pa ba yun? Di ba pwede na nating sabihin na, both. Eh, siyempre, ikaw naman, kailan pa bang itanong yan? Pero, seriously, may sense May sense. Meaning to say, ang gusto sasabihin ng asawa ko, ano man, kahit may anak na kami, siya pa rin ang number one sa puso ko, sa buhay ko. Do you get the point? The same question with, do you love God? Madaling sabihin, yes, I love Him. Para nga sa Kanya ito, pagpapagal ko di ba? Pero,
try to reassess ourselves. Ano ba yung mga nagiging distraction that deviates me from loving Jesus? Career ba? Trabaho ba? Pamilya ba? Mga pangarap ba? Material na bagay ba? Trabaho ba? What are my earthly attachment? Ano yung aking mga earthly attachment na po pwede na doon naka-attach talaga yung lang buong puso, lakas at kaluluwa ko. Yung energy ko. Which make me depart from the center of my love in life in Jesus only. Kaya, pasyalan muna natin, wala sa PowerPoint yan, pero if you have your Bible, alala ko lang ito kanina na itong pag-forsake ng Israel sa God, how the Lord described, sinabi niya kay Prophet Jeremiah. In chapter 2, the word of the Lord came to me, sabi ng propeta. Sabi ng God, go and proclaim in the hearing of Jerusalem. Ito ang lament o heart ng Panginoon, yung kanyang damdamin sa mga Israel. I remember the devotion of your youth, sabi ng God. Di ba? How as a bride, you love me. Kumbaga sa magkasintahan, how you love me, your devotion of your youth, and followed me through the desert, through a land not sown. Israel, was holy to the Lord. Meaning to say, solely for the Lord, consecrated, dedicated, nothing more kundi ang God sa buhay niya. Napakaganda, di ba? That's commitment, that's devotion. Holy to the Lord. The first fruit of His harvest, all who devoured, ang sabi dito, all who devoured her were held guilty. Ang sino mang sa mahal ng Diyos, sa sino mang aagrabyado sa Kanya, siya yung mapapahiya. Sabi ng Lord. And disaster overtook them. But nagkaroon ng problema. Unti-unti lumalayo Nadideviate na sila sa Lord. And the question is this, what fault did your fathers find in me? Sabi ng God. Tanungin nyo nga yung mga ninuno nyo kung may nasilip silang pagkukulang ko, pagkakamali na gawa sa kanila. That they strayed so far from me. Yun lang naman ang argumento ng Lord. Yun ang kanyang contest. Bakit sila lumalayo sa akin? Saan ba ako nagkulang? Ayan. What fault did your fathers find in me? They did not ask, where is the Lord? Ayan. Hindi na sinisik yung will ng Lord sa buhay nila. They just go through the motion. Who brought us up out of Egypt. Nakalimutan nila kung sinong nagpalaya kanila sa Egypt and led us through the barren wilderness, through a land deserts and rift, a land of drought and darkness, a land where no one travels and no one lives. Imagine that. Walang nakatira, walang nagbabiyahe o naglalakbay sa lugar na iyan. And yet, because of God's supernatural power, the Lord led the Israelites hanggang sa promised land. Ganun si Lord, ka-faithful. I brought you into a fertile land to eat its fruit. Oh, abundant blessing, hallelujah. And rich produce, but you came and defiled my land and made my inheritance detestable. So the priest did not ask, where is the Lord? Yun ang isang issue na ang Panginoon ay hindi na hinahanap nila sa buhay nila. Ano kayang will ni Lord? Ano kayang gusto ni Lord? Ano kayang papasaya sa Lord? Wala na yun. And in verse 11, has a nation ever changed its gods? Yet they are not gods at all. But my people have exchanged their glory for a worthless idol. Pinagpalit ng Diyos sa isang worthless idol. Alam niyo po, pag sumamba ka sa Diyos-Diyosan, kung paano sa mata ng Diyos, they are worthless. Same with those people who worship the idol. They are nothing. They are worthless. You are nothing. Once you worship idols, just like the idols in the sight of God, they are nothing. So yung mga nag-worship doon, the same din. They are nothing. My people have committed two sins. They have forsaken me, the spring of living water,
and have dug their own cisterns, broken cisterns that cannot hold water. So you see a good example how the Israelites deviate from the devotion, the love for God. Nakita natin na sabi ng Diyos, tell me, saan ako nagkulang? Saan ako nagpabaya? Yeah. But sabi ng Lord, lumayo kayo sa akin. And that's why the kind of love na sinasabi, I believe kay Peter, do you love me more than this? Kayo po makakasisyon. Pera ba? Trabaho ba? Leisure time ba? Or whatever na pwedeng maglayo sa atin sa ang ating commitment to the Lord. Yes, Lord, you know that I love you. And that's why in the New Testament, ang sabi dito, kasi sinasabi natin, may hinahanap ang Lord eh. Hindi siya masatisfy sa isang sagot ni Pedro. Example, ito po in Matthew 10:37, anyone who loves their father or mother more than me, anong sabi ni Jesus diyan? Ang sino man nagmamahal sa kanyang mga magulang nang higit pa sa akin, anong sabi ni Jesus? Look at the standard of God. He's not worthy of me. Kaya ano man sabihin ng tao, I love God, pero by actions, iba yung nakikita. That's plainly what? Salita lang yun. And isipin nyo ito, napakataas na standard at tinihingi ng Diyos, the kind of love. Diba? Imagine, close to you, family na yan pinag-uusapan. Ito yung masasabi natin, pag pamilya pag-usapan, hindi mo pwedeng pabayaan yan. And yet, look at the Lord, challenge ng Panginoon. Kung talagang mas mahal natin ang Diyos kaysa sa iyong mga kapatid at mga magulang. Di ba? Anyone who loves the son or daughter more than me is not worthy of me. In the Gospel of Luke 14:26, ibang ginamit doon, hyperbole, no? If anyone comes to me and does not hate. So, ang ibig sabihin doon, katulad dito, ang sino man nagmamahal, yung word hate or love, halos parehas lang, interchangeably, parehas lang po yan. Meaning to say, anumang bagay sa buhay niyo, buhay ko, na higit na mas mahalaga kaysa sa Diyos. The Bible says, love the Lord your God, hindi lang by with all your heart, soul, mind, and strength. Lakas, buo. Not just some portions. Kasi sa puso, hindi kulang pa rin eh. With your heart, soul, mind, and strength. Ito na yung legwork natin. So, it is very clear, mga kapatid, the kind of love God is looking at. He's above all. He's our top priority. He's the Lord. Amen. Yun po ang ibig sabihin. Kasi pagka minahal mo ang Diyos, hindi naman tinuturo ng Lord, kamuhian mo yung magulang mo, kamuhian mo yung katrabaho mo. Hindi. Kasi pag inuna mo ang Diyos, mas magiging loving ka nga sa asawa mo. Pag inuna mo ang Diyos, pag Diyos ang number one, magiging righteous ka nga in dealing with others. Kasi pag inuna nga ng Diyos natin, mas magiging matuwid ang ating pakikitungo, pati pagtatrabaho natin, maayos kasi you love God. So ang tanong natin, sa gabal ba ang Diyos? Ang Diyos ba ay demanding? Hindi po. For our own good. Magiging mabuting ama ka. If you love God, magiging mabuting father ka. Magiging mabuting mother, mabuting sister. Magiging brothers and sisters in Christ. Magiging mabuti kang mamamayan. If you love God. That's the point. Amen po ba? Hindi po pag nagmahal ka Diyos, mamimiserable ng pamilya mo, mamimiserable na ang buhay natin. Ang katunayan po, gaganda pa ang pamilya niyo po. Gaganda pa ang trabaho niyo. Baka pati yung katrabaho mo, boss mo, nakikita kung paano ka magtrabaho because you love God. I-promote ko nga ito.
So hindi po hadlang ang Diyos sa pagmamahal sa Kanya. Ang katunayan, the Lord will bless you. Kaya sabi ng Lord, di ba, sample na pwede mag-deviate sa atin. No one can serve two masters. Talagang reality. Meron talagang kaagaw sa Panginoon. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. Hindi po pwedeng sabay, hindi pa pwedeng 2 in 1. Di ba? Sanay tayo 3 in 1, 8 in 1, 6 in 1, 5 in 1. Hindi pa pwedeng i-accommodate namin, Lord, ikaw at saka ang mundo at saka yung mga gusto ko. No one. It was clearly defined by the Lord. No one can serve two masters. Either he will hate the one or love the others. You give up the Lord, o itong pahalaga mo. Ito ang i-give up mo, o you love the Lord. Kaya sabi ng Lord, very clear sa 10 Commandments, you shall have no other gods before me. Why? Because God desires and demands exclusive devotion and allegiance to Him, period. Pangalawa po, in verse 15 and 16, when they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Yes, Lord. He said, you know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. Take care of my sheep. Ano mapapansin niyo po sa sinasabi ng usapan, yung conversation ng Panginoon at saka si Pedro? Pag tinanong ni Jesus, mahal mo ba ako, Pedro? Ano sagot ni Pedro? Yes. What next? Feed my sheep. Take care of my sheep. So, the kind of love that is what? Looking at is that a love that serves God sincerely. Responsibilidad po baga. Kung mahal mo ako, Pedro, pangalagaan mo yan, pakainin mo yan, ingatan mo yan. That's ministry. That's responsibility na binibigay sa kanya ng Panginoon. Imagine, how do you feel kung kayo si Lord? Alam mo na ang background. Pag nag-background check ka kay Pedro, Pedro was a failure because he denied the Lord 3 times. And all of a sudden, aalis ang Panginoon, iiwan yung ministry. Wala na ako physically dito, akyat na ako sa langit. Mananagumpay kaya ito. Di ba, nag-iisip tayo pag may diniligate ka, naku, madideliver kaya ito, magagawa kaya ito, hindi kaya magsasabit ito. Pero dahil tinatanong siya ng Panginoon, mahal mo ba ako talaga? That's yung love natin sa Lord. Yun ang pinakamahalaga. No? Mas settle sa ating mga Kristiyano, mga lingkod ng Diyos. Why we serve God, why we involve ourselves sa ministry, because you love God dapat. But that kind of love, may kaakibat na responsibility. Feed my sheep. Take care of my sheep. Tingnan niyo po kaya yung mga nagmamahal sa Diyos, isa lang ibig sabihin niya. Talagang hindi po pwede hindi makita sa Kanya na mag-serve sa Lord. Pagsilbihan, gawin ng mga bagay na gusto ng Diyos. Sa loob man ng simbahan, sa workplace man niya siya, sa marketplace man siya, sa kanyang barangay man siya, ang Panginoon ang siyang napaglilingkuran, napagsisilbihan. Take note po, isa pang pansinin natin dito, take care of my sheep, feed my sheep. Ano sinasabi ni Jesus? Look at the word my. So mga kapatid, ang tupa po, allegory, na tayo po mga Kristiyano ay may shepherd, may pastor, and at the same time, mayroon po mga tupa. Pero kanino pong tupa yan pag tayo naglilingkod sa Diyos? Ang sabi, di niya sinabi kay Pedro, take care of your sheep. Feed your sheep. Ang sabi ni Jesus, feed my sheep. Take care of my sheep. Ano nakikita natin dyan mga kapatid? Nowadays mga kapatid,
Minsan may mga leader na nga, Kristiyano, sabi natin. Alam mo, maganda yan, hallelujah ng hallelujah, maglilingkod yan. Pero pag nagka-problema yan, magtampo yan, may mga tao siyang nasasakupan, itatakbo niyan yan. Akala mo sa kanya yung tupa. Kaya babalita ka mga simbahan, split dito, split doon, may mga ship stealing, lakawan, bakit ganyan? Sa kanila ba ang tupa? Si Jesus ba namatay sa kanila dyan? Nagdanak ba sila ng dugo para matubos yan sa kasalanan? Anong pinapagawalan ng Panginoon? Alagaan. Habang tayo pa po, ang pinagkatiwalaan ng Diyos, let's just do our part. Kung tapos na ating ministry, just like in Moses, tanawin mo na lang ang promised land. Hanggang dyan ka na lang. So alam natin, hanggang tayo nilagay ng Diyos dyan, gawin natin yung dapat. Pero take note, hindi sa atin yan. Ang tupa, ang mga Kristiyanong pinapangalagaan sa atin, walang sino man po pwede magmay-ari. In fact, you are accountable before God. Malaki ho ang responsibilidad ng isang pangunguna. Nag-handle ka man ng small groups. Yan ang problema sa mga Kristiyano, no? Sa panahon natin ngayon, pag nagka-problema yan, konting problema, pinalaki, pag alis may tangay pa. Now, tignan niyo po ito. Feed my sheep, take care of my sheep, not your sheep. Kaya nga po, under shepherd, servant. We are not master, we are not the boss sa church. Ang magagawa po niyan, kung sa layman's term, ay yung tinatawag na ministerial ethics. Yung gumagawa niyan, yung tinatawag na wala siyang ministerial ethics. Para sa professional ethics, di po ba? Kung doktor ka, dentista ka rin, susulutin kong pasyente mo na sa akin ka na lumapit. That's unethical. Wala kang galang, walang respeto sa kapwa mo, professional. Nakuha po ba natin? Simbahan. Let's stop. No? Agawan, nakawan, sulutan. That is not from the Lord. Ang magaling gumagawa ay dapat nire-rebuke yan. Na hindi yan ang tinuturo at walang maturity sa ganoon pong mga pamamaraan. Kaya let us serve God sincerely lang. Gawin lang po natin, yung pinapagawa sa atin. Kaya nga si Pedro, di po ba? At sinabi din ng Lord kung mangyayari sa kanya. O ba sa atin si John, di ba, yung parati nakailira sa kanya, what about him? Sabi niya ni Lord, what is that to you? Kung sabihin ko hanggang pagbabalik ko buhay yan, that's none of your business. You see? Sometimes huwag tayong titingin sa iba, bakit siya, ba't ganyan? Mangungumpara ka pa, mangungumpara pa tayo. Focus ka lang tayo sa pinapagawa ng Diyos. Huwag na natin pong panghimasukan yung ibang may ginagawa rin, pinapagawang iba ang Diyos. Amen? So, kasi po, bakit inihingi ng Diyos? Mahal mo, truly, di ba? Yung word na truly. Peter, do you love me? Do you truly love me? Mahal mo ba talaga ako? Well, balikan natin ng konti. In Matthew 26:33, di ba nang sabi ni Jesus, nabibilang ng araw ko, iwan ko na kayo at maghihirap na ako. Ano sabi ni Pedro? Even if I fall away on account ano sabi niya, of you, I never will. Grabe, ganun po, siya. Karang akala mo, 100% talagang patay kung patay, para kay Pedro, ganun. Yung kanyang commitment sa Lord. At ganun din sinabi nung, alam nyo, akala natin si Pedro lang yung nagsasabi nun. Pero lahat din pala ng mga disciple, tingnan nyo po, but Peter declared, even if I have to die with you, I will never disown you. Ano sabi niyan? May karugtong, kaya wag naman puro si Pedro na lang natuturo natin. And all the other disciples said the same. So hindi lang naman si Pedro ang nagsabi na, Panginoon, pagtatanggol ka namin. Sa amin muna dadaan sila bago sa iyo. But we know the story. He denied the Lord 3 times. The other disciple was scattered. Only John nasa paanan ni Jesus nang si Jesus ay nagsasuffer. Kasi sabi ng Panginoon, I tell you the truth, Pedro, before the rooster crows, sabi niya, pagtilaok ng manok, pagkakailan mo ako 3 beses. Kaya po, dito nakita natin, mga kapatid, na mukhang hinahanap pa rin ng Panginoon. Do you truly
Mahal mo ba talaga ako, Pedro? In fact, 3 times. 3 times tinanong siya. Alam niyo yung setting na ito, ang daming mga i-reminisce siya eh. Mga memories. Kasi sa dalampasigang yon, maalala niyo siguro in Luke chapter 5, wala rin silang nahuli. Sinabi ni Jesus, ihulog nyo. Ang dami nilang huli. Nung dumating sila doon sa beach na yon, di ba, mayroong apoy, nag-iihaw ang Panginoon. Siguro biglang nag-reflect sa mind, nag-flash sa mind ni Peter, naku, nagpapainit kami, malamig yung gabing yon. And then habang nagpapainit kami sa lamig ng panahon, sa may siga, sabi ng isang servant girl, di ba ikaw kasama ka ni Jesus? Hindi po. Di ba? Naalala na ko. Ang dami mga failures si Peter. And yet, sinabihan pa siya ng 3 times, Peter, do you love me? Ang sabi ng Bible, Peter was hurt. Alam niyo po, minsan, truth hurt, but it helps. Kung wala kang babalikan, alam mo yung mga hindi unsettled issues sa life natin. Mahalaga po talaga, kasi magiging dark side ng buhay natin yan. Pag hindi yun na-settle sa atin yung mga past natin, just like Peter, talagang binalik sa kanya ng Panginoon. He denied the Lord 3 times. Tinanong din siya 3 times. And eto na siguro na na-absorb na ni Peter at nasaktan siya. Alam niyo po mga kapatid, hindi ho lahat ng ma-hurt tayo ay puro negative. Pero kung open ang heart natin, nakakatulong po yan para magbago tayo. Amen. Kung ayaw nyo magbago, ayaw na natin magbago. Because truth hurts. Si Peter, puti na lang. Nakita natin. Na-reinstate siya, na-restore siya. Hinarap niya yung kanyang issue sa buhay. Yung kanyang mga failures. And lastly, verse 18-19. Very truly, I tell you, when you were younger, you dressed yourself and went where you wanted. But when you are old, you will stretch out your hand and someone else will dress you and lead you where you do not want to go. Yung explanation ni Jesus yan, di ba? Nung bata ka pa, di ba? Bis ka dito, takbo ka. Nung gusto mo punta ka. Pero pag tumatanda ka, hirap na may mga frozen shoulder na, di na maitas yung kamay. And somebody daw po ay nagdadamit na. Di po ba? At ang sabi diyan, may meaning ang Panginoon. And someone will dress you and lead you where you do not want to go. May mga bagay na pupuntahan ka na hindi mo gusto, wala kang choice. But ano pong ibig sabihin nito? Buti paniliwanag dito ni John. Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God. So, tinutukoy pala ng Panginoon about His death. And then all of a sudden, sabi ng Panginoon, then follow me. Kung kayo po, mga kapatid, sinabihan kang sumunod ka sa akin, pero nilay down na sa iyo kung anong future mo. Susunod ka pa ba? Di ba? Kung ako siguro, Lord naman, pinapakita mo na kung ano mangyayari. If you crucify, ipapako din. But sabi ni Jesus, follow me. So again, mga kapatid, the kind of love, or what kind of love God is looking at, a love that is willing to sacrifice. There is always a cost in following Jesus. Tandaan po natin yan. Kaya nga po, maraming ayaw talaga. Gusto mag-easy. Di ba? Sabi ni Jesus, may mga taong gustong daanan lang yung maluwag na maluwag. Doon ay maraming dumadaan, pero ang dulo ay kapahamakan. Pero may isang daan makipot, pero ang dulo ay kaluwalhatian. At mas by nature ng tao, kung saan yung mas madali, doon lang. Ayaw ng cost, ng hirap. Nakalimutan natin yung when we talk about discipleship or following Jesus, take up your cross and follow me daily. The word cross is not a comfortable, it is not a popular word. Talks about death and sufferings. Kaya look at Paul, even si Paul, ano? I'm not saying na lahat dapat maghirap tayo. Kaya sabi nga ni Jesus, what is that to you, Peter? Kung si John buhay, hanggang pagbalik ko buhay yan. That's none of your business, parang ganyan. But you must follow me. So, linilaw ng Panginoon yun. I'm not saying dapat ganito tayo lahat, no? Pero inevitable.
Yung talagang sincere magsusunod sa ating Panginoon. Look at even si Paul. Are they servants of Christ? I am out of mind to talk like this. Yung experience ni Paul. I am more. Have worked much harder. Been in prison more frequently. Madalas akong nakulong. Been flogged, napalo more severely. And been exposed to death again and again. Parating nasa bingit ako ng kamatayan. 5 times I received from the Jews the 40 lashes minus 1. 3 times I was beaten with rods. Once I was pelted with stones. 3 times I was shipwrecked. I spent a day in the open sea. I have been constantly on the move. I have been in danger from rivers, panganib, in danger from bandits, in danger from my fellow Jews, in danger from Gentiles, in dangers in the city, in danger in the country, in danger at sea, in danger from false believers. I have labored and toiled and have often gone without sleep. Marami sa atin na puyat dahil sa sobrahan ng internet o sobra siguro ng games. Pero si Paul, kulang ang tulog niya dahil sa trabaho sa kaharian ng Diyos. Ang layo, ano po. Kaya sabi niya, I have labored and toiled and have been often without sleep. I have known hunger and thirst and have often gone without food. Nagutom din siya. I have been cold and naked. Besides everything else, I face daily the pressure of my concern for all the churches. Sacrifice. Kaya nga sinasabi natin, I agree with that pastor, Pastor Phil. Sabi niya, early church characterized by persecution. Nakita natin, persecuted si Paul. Prison, madalas nakukulong si Paul. Poverty, nagutom si Paul. Gininaw si Pablo. Whereas, contemporary church nowadays, iba na po ang kanyang teolohiya, iba na kanyang takbuhin, di po ba? Prosperity, power, prestige, personality. Why power? Alam po, marami nag-aangat talaga kapangyarihan because more perks, more pesos. Kaya nga po, mayroon po nagsabi, again, minsan nasabi ko dito sa inyo, sabi niya, ulitin ko lang po, why are Christian in the free world not being persecuted? When we say free world, just like Pilipinas, hindi tayo communist country, hindi tayo Muslim countries dominated by that, mga hindi naniniwala marahil sa ating Panginoon, di po ba? Samantalang yung mga nasa communist country, Vietnam, yung mga Christian doon, underground ng testimony, mga Muslim countries, talagang nagtatago, kailangang silyuhan yung mga dapat walang lalabas na sound. Pero tayo malaya, gusto mo mag-church? Pwede. Ayaw mag-church? Pwede din. Free world. At sabi niya, bakit kaya walang persecution sa ganitong mga set-up? Ang sabi niya, has the world become more Christians? Ang mga tao bang mga unbeliever ay marami na nakakakilala sa Panginoon? Or have Christians become more worldly? That's compromising. Dalawa lang eh. Yung mundo bang nahahatak natin, kaya walang persecution, o tayo nahahatak ng mundo para walang ingay. Just dance with the music. We have a tendency to compromise our conviction, biblical conviction, the Word of God. Okay, that's why the spirit of worldliness is blowing freely, and fully in our churches nowadays. Kakalungkot. Even Christians, we assume that ang Kristiyano po ay talagang supposed to be righteous, but worldliness, andit dyan pa rin. We prefer good technology rather than good theology. We want theatrics, not truth. Diba? Yung mga generation ngayon talagang puro, kala mo, it's showtime. Gano'n na po ang simbahan. Can we not say, Lord, gusto ko makarinig ng tinig mo. Gusto ko, Lord, kung mali ang mga iniisip ko at pag-uugali, sana, Lord, matanggap ko ang rebuke mo. Gusto ko mapakinggan ka po. Anyway,
naka-violate na naman ako. Sabi ko, 1 hour lang. Papahaba po, ano ho. So anyway, conclude ko lang po ito. I don't know, no? Ang Lord, kasi si Pedro ito, no? Pero nung wala na ang Lord, and look at si Peter ngayon. Yung mga sinabi ni Jesus, feed my sheep, take care of my sheep. Wala na ang Lord, nag-ascend na. Tinuloy kaya ni Pedro yon. Ang napaganda, tingnan natin sa 1 Peter. Ano nang sinasabi ni Peter ngayon dyan? No? And 1 Peter, chapter 5, dito tayo magtatapos. To the elders among you, I appeal as fellow elders. Sometimes ang pastors or leader, they call themselves as elder. A witness of Christ's sufferings, and one who also will share in the glory to be revealed. Ito na po sabi ni Pedro sa mga kapwa niya, mga leader. Be shepherd of God's flock. Kapwa servant, kapwa workers. Sabi niya, Peter, be shepherd of God's flock that is under your care. Be shepherd. Alagaan niyo siya. Feed them. Take care of them. Serving as overseer, not because you must, kailangan, responsibility, but because you are willing. So, ang kailangan po ng leader, may willingness siya. Ano po, may heart siya ng mga laga. But because you are willing, as God wants you to be, but this is a warning. Leader, workers, church leaders, not greedy for money. Hindi tayo, ang church po hindi money making or machine making, but eager to serve. Not lording it over authoritarian or bossy. Hindi tayo ang misaya nila. Hindi tayo parating yung parabang tayong bida sa kanila. Hindi parang sabi, ako yung may ultimate authority sa buhay nyo. Not lording it over. Those entrusted to you. But take note of this. Gusto nyo maging leader, workers, ito po. But being examples to the flocks. Exemplary leaders. Not just visionary leader, charismatic leader. But ang kulang ito madalas, yung makikitaan tayo ng magandang ehemplo sa ating buhay. Workers, leaders, including myself. Malaki po ang responsibilidad natin. Hindi ho madali. Kaya doon kung bakit madami gusto mag-aspire. Praise God. Sige, sama tayo. Pero basta dapat pasado tayo sa standard ng Panginoon. Sa standard ni Pedro na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Set an example. Not greedy for money. Not lording over them. But give your heart to it. Take care and feed my sheep. Amen. So let's bow our heads. Lord, salamat Panginoon ngayong umaga. Mga kapatid ko, napakinggan po ang salita. Panalangin ko na kung ano man ang iyong mensaheng inaabot sa kanila. Lord, kayo po ang patuloy that word will remain, maging fruitful sa kanilang buhay sa amin, Panginoon. Lord, I pray na tumaas po ang antas ng sinasabi namin, I love Jesus. Nawa po makita sa amin ang pagmamahal, ang confession and declaration na yan, Lord, na tunay wala kaming iba na in all aspect of our lives, we love God. We will not compromise. But Lord, ang aming pagtitiwala at pananampalataya ay tunay, Panginoon, na makikita po sa amin, O God. Lord, thank you for your word this morning. I just pray for this little flock of yours. Bless them and guide their hearts as they follow you, just like Peter. Salamat po, nawa po ang klase ng pagmamahal na hinahanap mo. Hindi lang paimbabaw, o hindi mababaw na mga kataga, kundi mula sa aming buhay mismo, puso na namin, ang mahalin ng Diyos ng buong lakas kaluluwa. Salamat, purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. For your tithes and offerings, you may send them to China Bank, Word International Ministries Naga, account number 262-101-7014.
Taas natin sa Panginoon ang ating makamay as we receive the blessings of God, as we declare His blessing. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Just receive the blessings of God by faith in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Everybody say, Amen. God bless and stay safe, church.